So, recap natin mga lods. Unang-una, yung sahod nila, delay ng almost 2 months. Oh no! Pagkatapos, yung sahod nila, hindi nila nakukuha ng buo. 20 to 50% lang ang pinapasahod sa kanila. At pangatlo, yung kukminyonggum nila, hindi binabayaran. So, yan ang mga ilan sa mga serious problem na maaaring nyo ma-encounter once na nandito na kayo sa South Korea. Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for fun TV. Welcome sa ating YouTube channel. Patagal-tagal rin mga lods bago tayo ulit nakapag-vlog na katulad nito. Meron lang akong nakita kanina sa post sa Facebook, post ng mga kababayan natin na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga company. Yung problema nila mga lods, katulad nung problema na nilalahad ko sa inyo, yung kinuwento ko sa inyo tungkol sa experience natin yung sa previous na factory na napasukan ko. Ang problema nila is yung sahod nila delay ng almost 2 months. Pagkatapos ibibigay yung sahod nila pero hindi buo. 20 to 50% lang ang inuhulog ang binibigay sa kanilang sahod. Pagkatapos yung kakulangan 1 week pa or 2 weeks bago maibigay lahat. At ito pa ang pinakamalupit mga lods, kagaya nga lagi ko in-advise sa inyo. Yung kukmi nila hindi inuhulugan pero monthly naman silang kinakaltasan. At ang ano pa nito, nakikita naman daw nila na maayos yung trabaho o yung pasok nila tuloy-tuloy. Minsan hanggang linggo pa or 7 days a week pa. So ibig sabihin, malakas ang gawa, maraming trabaho. Yan yung katulad nung sinishare ko sa inyo mga lods na-experience ko sa previous na company ko. For almost for 2 years, ganun ang sistema mga idol. So naka 3 years and a half ako doon sa company na yon. For 2 years or almost 3 years, ganun ang sistema ng pasahod. So bibigay minsan 500,000 won lang. Kung halimbawa ang sahod mo is 2 million, ibibigay sa iyo is 500,000 won lang, bali 25% lang. Tapos ang kakulangan kung hindi sa 25th ng ang sahod namin is every 10th day of the month, every agis. Pero ang ibinibigay nga 500,000 lang, tapos yung kakulangan minsan 20, 25 hanggang katapusan, pinakasagad na yung katapusan. Ganun na ganun sa problema nung kababayan natin na nabasa ko. Kaya nga lagi ko in-advise sa inyo na palagi kayong mag-check ng mga kukmin ninyo. Meron kasi mga company na ganyan mga lods, kahit nasabihin mo na maganda ang gawa, maganda ang pasok, dire-diretsyon pasok, dire-diretsyon trabaho, pero hindi mo alam yung pala mayroong problema. Or yung iba kasi dyan mga lods nagbabayad ng maaaring may binabayaran ng mga loan, or maaaring yung mga materials na ginagamit nyo is puro utang. So imbis na ipasahod sa inyo, doon muna napupunta sa pambayad sa utang. So makikita nyo tuloy-tuloy yung trabaho, maganda, may OT. Yung katulad nun, hanggang linggo pa ang trabaho, tapos bigla malalaman mo o kaya ginagawa sa inyo kulang yung sahod. So parang hulugan o installment na nangyayari. So minsan nga dyan, may makikita ka dyan, may mga instances na katulad nyan dito mga lods. Ang ganda ng gawa, maganda ang trabaho, palagi may overtime. Magugulat ka na lang, isang araw, nag-file ng bankruptcy. Oh no! So hindi natin alam yung eksakto mga dahilan, pero nangyayari yan dito sa South Korea mga lods. So kagaya niyan, yun nangyari dun sa kababayan natin, dun sa factory nila. So lahat sila ganun ang ginagawa. So buti na lang at naagapan nila at nandito pa sila, na found out nila na ganun na nangyayari. Unlike dun sa pinanggalingan ko sa mga kasama ko dati, yung isa doon 4 na taon mahigit dun sa kondyang na yon or sa factory na yon, na ganun ang ginagawa sa kanya. So hindi inuhulugan yung kanyang kukmin. So paano yon, di ba? Pag nakauwi ka na ng Pinas, mahirap na habulin yon mga lods. So kaya nga habang nandito ka pa, dapat malaman mo na ganun na nangyayari para maayos mo kaagad o kaya ma-claim mo bago ka umuwi, di ba? Kasi pag nasa Pinas ka na, mahirap na i-claim yan, yung kukmin na yan. So minsan, sabi nga advice nga sa amin nung migrant dati, wala na tayong magagawa kung hindi maibigay ng amo nyo yung kukmin nyo. Bakit? Kasi nga wala siyang pera. Kahit napilitin natin yan, kahit napigain natin yan, kung wala siyang pera, wala tayong magagawa. So advice ko sa mga kaibigan natin, sa mga babae natin na nandito na or sa mga parating pa lang dito, palagi kayong mag-check ng inyong kukmin-yonggum, yung inakaltas sa atin monthly na i-claim natin after ng contract natin, para hindi tayo maghuli sa oras at bandang huli baka mamaya makauwi na tayo hindi pa natin naki-claim. So ayan mga lods, share ko lang sa inyo yung ilan sa mga problema ng mga kababayan natin dito. Kung magpaparelease sila,
at papayagan sila, ang dami nila. Pero hindi ko alam kung automatically papayagan yun na pwedeng reason yun na pagpaparelease. Kasi ang alam ko mga 2 to 3 weeks na delay ang sahod, yun. Kasi ang mangyayari dyan mga lods, makakausapin lang ng may-ari yung labor. So sasabihin lang na within ganitong buwan, ibibigay lahat ng mga atraso. So hindi pa kaagad hahatulan ng labor yan. No? Sasabihin din sa mga ano na, sige magpa-release na kayo. So bibigyan pa ng pagkakataon yung ano. Gaya nung nangyari sa amin, ganyan. Hindi kami pinayagan na magpa-release noon kasi nga nakiusap yung amo na ibibigay yung mga atraso. So sa una binibigay pero umuulit na naman ang umuulit hanggang sa umabot na ilang taon. So ayan mga lods, share ko lang sa inyo ilan sa mga problema ng mga babayan natin dito sa South Korea. So ayan lang muna mga lods, short video tayo, share lang ng mga experience ng mga kababayan natin dito. Hindi tayo makagawa madalas ng video, pasensya na mga lods. So thank you for watching, ingat-ingat, God bless sa inyo lahat.